Ayun, magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po kayo? Maaga daw po kayo dito kanina, no? Ating Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, na nagbigay na rin ng kanilang mga mensahe sa mga kapitan at barangay officials na kasama, city councilors, si Simon, si Coach Paul, sa ating mga barangay officials, sa pangalan ni Cap Manny ng barangay San Miguel, Kapitan Probot ng barangay Kapasigan, at General Cap Marvin ng barangay Sagat. Parang home court si Cap Marvin dito. Maraming salamat po sa tulong at suporta ninyo sa proyektong ito. Hindi rin naman po ito mapapatupad kung hindi po sa tulong ng mga residente po natin na 3 barangay. Medyo mahaba po ito. Katunayan, ito po sa 2,826 meters na 2 site po ang pinagawa po natin dito. At kausap ko nga po yung engineering at kung magandang proyekto ito, malaking improvement para mas madaling maglakad sa ating 3 barangay, sa ating lungsod. Marami pa tayong ibang proyekto sa buong lungsod para maging mas walkable, ika nga ang ating mahal na lungsod. Pero paalala natin sa engineering at sa iba pang mga departamento, opisina ng LGU, pati sa mga barangay na hindi pa po ito perfecto. Hindi pa tayo 100% na kontento dito sa pinagawa natin. Malaking improvement na po. Sulit naman po yung pondo natin dito. Maganda po ito, pero marami pa tayong kailangan gawin. May mga ibang portion po. Nandiyan po yung sa Manila Water. Nandiyan pa po yung mga poste ng Meralco. So, yun naman po, hindi naman po natin pwede i-delay yung proyekto para perfect yung gagawin po natin. Imposible naman po yun na magawa sa 1 o 2 taon. At sa totoo, may mga delay na nga yung proyekto na ito. Kaya kailangan tapusin yung proyekto, at least yung mga improvement na pwede kunin sa mabilis na panahon, ginawa na po natin. Pero, inuulit ko po at paalala po sa mga, lalo na sa mga kasama ko sa LGU, hindi pa po tayo tapos dito. Yung proyekto mismo, yung kontrata, opo, yan, tapos po yan. Pero yung gagawin po natin para mga ginagawa natin para maging mas walkable ang ating lungsod, marami pa po tayong kailangan gawin. Ganun pa man, sabi nga, malaking improvement na rin ito nung araw, mga sidewalk natin sa lungsod ng Pasig. Talagang laging nirereklamo, lalo na ng mga senior citizen na medyo masakit na ang tuhod. Ako naman po, kahit wala pa akong 40, medyo nakaka-relate na rin po ako sa masasakit ng tuhod. Dahil katunayan, yung isang araw, dindiagnose po ako ng doktor, meron na daw po akong arthritis. Sa edad na 97 years old. Kaya medyo nagulat din po ako sa diagnosis ng doktor ko. Meron na tayong magagawa, ganun talaga ang buhay. Kaya nakaka-relate po ako dun sa nahihirapan sa akyat pa ba, sa sidewalk natin. Gusto po natin, mas mas madali. Kung kailangan man minsan medyo, hindi yung ganito ka-taas, maayos na po. Standard yung mga design natin. Kaya, kung nga po gaya ng sinabi ni Kong, advice, magtulungan po tayo, pangalagaan po natin mga proyekto katulad po nito. Hindi ko pa po report sa inyo kung magkano talaga yung nailabas o nailalabas ng pamahalaan dito. Kasi yung project contract amount po natin dito, lagi po naman po nire-record po kung meron tayong mga proyekto. Nasa 18.2 million pesos po talaga yung contract amount. Pero nung ginagawa na po, nung pinapagawa na po yung sidewalk, tinignan na po yung pati yung drainage, nakita na may mga pwede tayong tanggalin sa kontrata. Halimbawa po, nakita yung drainage, pwedeng ikabit na lang natin sa MH, papuntang MH Del Pilar. May mga tinanggal po tayo sa, dinugtong na lang po yung drainage, imbis na may mga bagong gagawin, may mga naibawas po tayo sa proyekto. So yun na variation order, nasa minus 3 million po kagad yung sa variation order. Tayo naman po sa LGU, hindi porket may budget na ready, ay uubusin natin kung hindi naman kailangan ubusin. Ginagamit natin ng maayos ang pondo ng taong bayan. Kaya kung nakita na, ay may part dito na, teka, huwag na munang pagawa o dapat hindi pagawa, binabawas natin yun sa final amount. So yun po kagad, minus 3 million. Tapos, may mga konting delay-delay yung gumagawa, may liquidated damages din po, parang penalty po kasi hindi niya natapos ng on time. So minus 1 million na naman yun. So total, minus 4 million po yung proyekto.
pa po, inaantay ko pa po yung final report sa akin ng engineering para mai-report ko naman sa inyo kung magkano talaga yung mailalabas ng LGU na pondo para ito. Yun po, kasama lagi sa aking report. Muli po, maraming salamat sa mga barangay, sa tatlong barangay, sa mga kasama sa LGU at sa bawat presidente. Congratulations po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, pasalamat po tayo kay Mayor Vigo, Vice Dodot, sa ating mga konsehal. Nandito rin po si Simon, Coach Paul, at lahat ng ating konsehal. Siyempre, pasalamatan rin po natin yung ating host barangays. Nandito si Kapitana Popot, nakita natin. Siyempre, nagsalita rin si Cap Manny, si Cap Marvin. At siyempre, sa mga ngayon po ng tatlong barangay at sa buong lungsod. Sa totoo po, napakahalaga po ng mga proyektong ganito para maging walkable ang ating lungsod. Pero, sa start po, maganda yan, pero ngayon, nakapasa na po yan sa mga barangay. Sana po, ay pangalagaan naman po. Baka mamaya ay minakaharang na. Bukas pa lang, mamaya minakaharang na. Sayang rin po pag hindi naman magagamit yung ating mga mamamayan. Sa totoo po, lagi ko sinasabi ko tayo, ang government infrastructure po, maraming magaganda. Katulad itong mga daanan na ganito, yung mga drainage. Pero minsan, tayo rin sa gobyerno, hindi marunong mag-alaga. Kailangan talaga constant maintenance po yan. Kasi yan talaga magagamit ng taong bayan, makakalakad sila dyan. Kaya hopefully po, tuloy-tuloy po. At hindi naman po kami takot na magsalita labang kanino pag nakita namin hindi ginagampanan ang trabaho nila. Kaya muli po, congratulations, mabuhay po lungsod ng Pasig, mabuhay po ang mga Pasigleño. God bless po. Good morning po sa ating mayor, Congressman Romulo, sa ating mga konsehal, Councilor Simon, Councilor Paul, Coach Paul, sa ating mga kapitan na nandito, kapitan na po ang Consello, Alba, Coach, sa ating mga kagawad. Salamat po sa inyong presensya ngayong umaga. Sa inyong lahat, isang magandang umaga po sa inyo. Alam po, itong proyektong ito, tatlong barangay po ang sako, mula nga tayo 3 kilometro ang hatak, talagang isa sa mga priority programs po ni Mayor Vigo na katulad na banggit ko, maging walkable po ang ating city. Na hindi nyo na kailangan sumakay kasi napapatunayan po sa mga ibang bansa na habang nagiging walkable po ang isang lungsod, katulad po ng Pasig, mas nagiging maayos ang kalusugan din ng kanyang mga. Kaya habang ginagawa po ng ating lungsod ang paggawa ng mga improvement sa inyong komunidad, kami rin po ay makikiusap. Papangalawahan ko lang po yung nabanggit ni Congressman Roman Bahira na kailangan ng gawa pangalagaan natin. At tulad po kanina, galing po kami sa Barangay San Miguel, may complaint na po, sabi ng isang senior doon, maganda nga yung sidewalk, pero ang problema, pinapangaraan daw ng motorsiklo. So hindi po nila nabadadaanan yung sidewalk dahil kailangan pa nila tumuloy sa kalsada. Kaya ako po'y nananawagan, kailangan po natin magkaroon ng resita. Ako'y nakikiusap din sa ating mga barangay, kung meron po mga pasaway na ganyan na hindi po sumusunod. Huwag po yung matakot na tikitan sila. Dahil mas maraming matutuwa sa inyo kaysa sa mga dahil. Dahil mas maraming gustong sumunod sa batas kaysa dun sa mga pasaway sa batas. Tama ba? So muli, congratulations po sa inyong napakagandang programa, proyekto. Pangalagaan po natin ito. God bless po. Maraming salamat po, Vice Mayor. Kamay na lang. Kakapitan niyo na lang yung ribbon. Alright, the count of 3. 1, 2, 3. Congratulations, Barangay Sagat, Barangay Kapasigan at Barangay San Miguel. At ngayon naman po, susundan po ito ng pag-bless ni Father Marlon. Sakto. City Councilor Pao, yan board na. Magandang umaga po. Opo. Thank
we'll start. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagkakasa natin yung bago natin innovation, yung daanan, ang mga maditong daan na i-arrive safe and sound sa ating pupuntahan. Tayo lang po, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Si Kristo na anak ng Diyos ay dumating sa daigdig upang kanyang tipunin ang mga nagawatak-watak na mga anak ng Diyos. Anumang daan at sasakyan naghahangin sa mga tao para sa pagkatipon-tipon ay pawang naayon sa layunin ng Diyos na naghahangad pag-isahin ang mga pinaglalayo ng mga bundok at ilog at makakahiwalay na pook. Halina manalangin sa Panginoon upang kanyang basbasan ang mga nagsigawa at pakikinabang sa mga daan at sasakyan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at iyong nakita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon ating basbasan ni Sa Diyos. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay kapiling naming lahat upang itaguyod ang nagtitiwala sa iyong piling. Sa iyong pagpapala, pangunahan mo ang mga daraanan dito at samahan mo sa paglalakbay upang sa iyong tulong makamtan nila itanang inaasam at malulhating makarating sa parurungan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa at sa langit. Hindi ko lang wala eh. Oo, nabigyan ko nga ng ano, si Eric nandiyan. Nilabutan ko bakit daw lang. Tama? Good.